Mga ka-Republic, babalik na raw si Arvin Tolentino sa Barangay Ginebra. Ito ang laging sinasabi ng marami. Pero may isang tao na ayaw mangyari yan. Samantala, nagkaroon na ng domino effect ang pangre-wrestling na ginawa ni Cliff Hodge kay Save Lucero. Napatawan na siya ng suspension at 100,000 pisong multa. Nadamay din ang assistant coach ng Magnolia na Simon Jose. Hindi dyan natatapos ang panggagaruti ni Kume. Pati ang PBA Deputy Commissioner at veteranong referee nadamay din. Yan ang sinasabi sa amin sa Batangas na, naghalo na ang balat sa tinalupan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, 1 game suspension at 100,000 pisong multa. Yan ang parusang ipinataw ng PBA sa nag-ala wrestler na si Cliff Hodge na tila sandaling sinapian ng kaluluwa ni Undertaker at gustong baldahin ang Phil-Am Bigman ng Magnolia. Niyakap ni Hodge ng 2 kamay sa lieg si Save Lucero at kung di ito nakahulag po sa matitigas na braso ng Meralco Power Forward, baka humantong sa orthopedic hospital ang sentro ng hot shots. Para sa maraming PBA fans, hindi sapat ang 100,000 pisong multa at 1 game suspension para kay Cliff Hodge. Masyadong dangerous act daw ang ginawa nito kay Lucero, kaya deserve daw ni Hodge ang mas mabigat na parusa. Nadamay din sa parusa ang technical committee head na nagre-referee na rin sa mga international FIBA sanction games. Nasampulan din si Eric Castro, Deputy PBA Commissioner. Tig-1 game suspension without pay ang ipinataw ni Kume sa mga opisyal na ito dahil sa pagkabigong maibigay ang agaran at nararapat na judgment sa dangerous tackle na ginawa ni Cliff Hodge kay Lucero. Right there and then, dapat daw ay F2 o flagrant foul 2 ang ipinito ng referee. Isang tawag na agarang magpapatalsik kay Hodge out of the playing court. Matapos ang ginawang investigasyon, minarapat ng PBA Commissioner na patawan din ng parusa ang 2 mataas na opisyal ng liga. Sina Eric Castro, PBA Deputy Commissioner at ang Technical Committee Head na si Bong Pascual. Ang 2 ang pinakamataas na PBA official na napatawan ng suspension sa 50-year history ng liga. Si Bong Pascual ay veteran referee na nag-o-officiate ng mga Olympic Games at FIBA Sanction Games. Wish natin na hindi lang kay Cliff Hodge maging leksyon ang pangyayaring ito. Sana'y maging aral din sa iba pang mga players. May mga players na masayang niyayakap ang bansag na astig at enforcer, ngunit huwag naman sanang magkaroon ng intensyong makapanakit ng kapwa manlalaro. Kung ano ang masamang ginawa mo sa kapwa mo, babalik yan sa'yo sa takdang panahon. Samantala, itataya ng Magnolia ang kanilang malinis na record mamaya kontra sa Rain or Shine. Out of town game ito gagawin sa bagong Inyaris Center 2 sa Montalban, Rizal. Wala pang talo ang hotshot sa 6 nilang laro at mamaya kung mananalo ang mga bataan ni Coach Chito, uupuan nila ang unang quarter-final slot ngayong conference. Ngunit hindi magiging madali ang haharapin nilang laban kontra sa Rain or Shine na gustong iangat ang kanilang team standing sa kanilang record na 3 panalo 2 talo. May mga kabataan pang line-up si Coach Yeng Yao na kayang tapatan ang bilis ng Magnolia. Isang magaling na team ang haharapin namin, sabi ng Magnolia coach. Magiging pagsubok ito sa amin at sa aming karakter. Hindi lang individually kundi pati sa buong team. Pati yung physical condition namin, kasama na rin pati mindset namin. Uong araw, mayroon silang hot start. Pero hot start doesn't mean championship. Dugtong pa ng hot shots mentor. Ngayong Philippine Cup ay misyon ng Magnolia na ipagpag ang tag sa kanila na Intro Boys. Kung mainit ang pasimula ng hot shots ngayong All-Filipino Conference, mainit din ang balibalitang lilipat sa Ginebra si Arvin Tolentino. Base po yan sa mga usap-usapang ating naririnig.
Nag-expired po ang kontrata ni Arvin Tolentino sa Northport last April 30. And although automatically extended ang kontrata niya until the end of the conference, lagi po siyang naka-street clothes lang sa mga games ng Batang Pier. May slight injury ang bagong best player of the conference. Inamin ni Tolentino, may mga offers sa kanya sa Japan at sa Korean B-League. Pero sinabi niya open siya mag-stay sa PBA kung may magandang offer. Matamis at makahulugan ang kanyang ngiti nang may magtanong kung willing ba siyang bumalik sa Barangay Ginebra. Tiyak, welcome na welcome siya kay Coach Tim Cone, lalo na sa mga Ginebra fans. Pero may isang tao na ayaw mangyari ito. Ang ama ng mga talangka, si Homer Saison. Kung ang balita ay sa talk and text pupunta si Tolentino, tiyak abot sa tainga ang ngiti nitong si Saison. Ngunit dahil ang matunog na balita ay sa Ginebra ito maaaring bumagsak, kaya may payo siya kay Arvin Tolentino. Dapat daw sunggaban ng Ateneo at FEU Product ang pagkakataon habang may naglalatag ng matabang offer sa ibang bansa. Kulang na lang ay direktang sabihin ni Saison, huwag kang pupunta sa Ginebra, magjapayuki ka na lang. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Julius Cruz. Yes, minsan lang ako mag-upload isang araw. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, Napoleon Tinapay, Ginebra hanggang wakas ito, sabi niya, NSD. At sa iyo rin, shoutout Alberto Bukod. Dirty player daw naman talaga yang si Hodge noon pa. Sa iyo rin, shoutout Amado Arellano. Dapat daw tanggalin na lang, mas galit ito. Sabi naman ni Rudy Hanga, dapat kasi 15 game suspension. Mas galit ito. Sa iyo rin, shout out, Yam. Lipat na lang daw sa Ginebra, hindi imposible yan. Tingnan mo si Jared Dillinger. At sa iyo rin, Perla Cudisal, sayang, ang ganda pa naman ng laro. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, shout out Ninita Fortu. Yes, congrats sa Ginebra, sabi niya. At sa iyo rin, Rosemary Juan at sa iyo, Via, happy watching. At sa iyo rin, shout out Boss Vlog. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.